Magandang araw! Paano ba tayo magsaing kung ni bigas walang mailuto? Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano nagkakaroon ng kanin sa ating mga mesa. Unang-una, dapat muna nating ihanda ang bukid para sa darating na taniman. Habang naghahanda tayo ng bukid na pagtataniman, dapat nakapaglagay na tayo ng punla ng palay. Mahigit 1 buwan at pwede na itong itanim. So, taniman time, ang magtanim ay hindi biro. Maghapong nakayuko. Hindi ka naman nakaupo, hindi ka naman nakatayo. Kaya, payo sa mga kabataan, huwag sayangin ang bigas. Pagkaraan ng 1 buwan, ganito na ang kalalabasan ng mga punla na tinanim. Pagkaraan ng approximately 2 buwan, magsisimula ng mamunga ang mga palay. 3 to 4 months, golden brown na ang mga taniman ng palay. At ang pinakahihintay ng mga magsasaka ang anihan time. Pagkatapos ng anihan ay binibilad ng mabuti ang mga butil ng palay bago isilid sa sako. Ito ay upang hindi tutubo ang mga butil ng palay. Kapag hindi po kasi nabilad, may tendency na tutubo ang mga butil ng palay. Sayang naman, masisira lang. Kung kinakailangan ang bigas, tsaka na lang dadalhin sa rice mill. Siya nga pala, ang rice mill namin dito ay converted lang. Maliit lang kasi kokonti lang naman ang mga tao dito sa village. Parang pang village lang ba? Mostly pala ang tinatanim namin na variety ay yung mga brown rice. May mga white rice din kami pero may brown rice talaga. Ito pala ang ginagamit namin noon nung wala pang mga rice mill, yung manual na bayuhan ng palay. Tanan! Ito na ang aming brown rice. Pure organic po ito, walang halong chemical. White rice nga, pero hindi mawawalang nahaluan siya ng brown rice. I love this pure organic brown rice from my village. O, ayan na ha. Ang gagawin lang ninyo, hugasan lang yung kaldero at magsaing lang kayo ng bigas. Walang kahirap-hirap. That's it for this vlog. Thank you for watching.